Katulad ng mga pagsakay natin kapag nagbabiyahe tayo. Pagsakay natin sa bus, sa jeep, tricycle, kung anong klase mang sasakyan ang ating sinasakyan. Sa tuwing tayo'y magbabiyahe, ako ay maraming natutunan. Gaya ng buhay natin, tayo ay manlalakbay. Kumbaga sa isang jeep tayo ay may biyahe at may ruta. At sa bawat biyahe natin, sa bawat ruta natin, meron tayong makakasabay na maaaring paroroon din sa paroroonan natin, sa tinutumbok natin o sa ruta na ating pinupuntahan. Pero marami din at madalas nangyayari sa bawat paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw, ay may mga taong dumadaan lang sa atin. Makakatabi natin, tapos bababa din sandali. Kumbaga yung mga panahong may mga taong dumarating sa atin, mga kaibigan man yan, or mga anong bagay na makakasabay natin sa pagbabiyahing sa mundong ito. Katulad ng mga sasakyan na yan, maaari minsan hihinto tayo, minsan na naisin nating magpreno. Gaya ng sasakyan, tayo ay may mga party din ng ating buhay na dapat nating i-maniobra, or may mga time na kailangan nating magpreno, ganun, kailangan nating tumakbo ng mabilis. Meron naman mga time na parang ayaw na nating matapos yung oras dahil sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. At may mga panahon naman, may mga time naman na gustong-gusto mo nang matapos ang oras na yon dahil hindi mo siya gusto. Hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo. Ang lahat ay pansamantala lamang at hindi permanente. May mga bagay na kailangan nating bitawan at may mga bagay din na kailangan nating alagaan. Katulad ng mga taong dumarating sa atin, mga kaibigan, kakilala, sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin, huwag nating kalilimutang gumawa ng mabuti, sapagkat ito ay bilin ng Diyos hanggat maaari nga. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway, di ba? Pero bilang isang tao, yun yung pinakamahirap gawin. Yung mamahalin mo yung kaaway mo. Pero utos ng Diyos yun eh. Kaya kung tapat at tapat kang sumusunod at lingkod ng Lord, makakaya mong gawin yan sa tulong at habag at biyaya niya. Di ba? Karamihan sa mundong ito, ating ginagalawan ay walang pakialam sa isa't isa. Pero sa mga pinili at hinirang ng Diyos ay binibigyan niya ng mahabang kahabagan, pagmamahal sa kapwa, na kahit hindi natin sila kaano-ano, hindi natin sila kamag-anak, ay naglalaan tayo ng oras. Nagpapakita tayo ng pagmamahal sa kanila. Kasi sabi nga, life is too short. Huwag mong sayangin yung buhay mo sa paggawa ng mga bagay na hindi nakakasaya sa'yo. Bakit mo sasayangin yung buhay mo sa mga panahong hindi ka masaya, hindi ka nagiging satisfied sa ginagawa mo? Enjoy life. No, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, at isama mo sa iyong pag-i-enjoy sa buhay ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Huwag nating kakaligtaan yon sa araw-araw, sa bawat pagising natin, sa bawat umaga, sa buong maghapon. Huwag nating hayaang hindi tayo nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa. Alagaan natin yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin, nakakatulong sa atin, at yung mga bagay na magandang ehemplo or
mabuti para sa ating kapwa at sa ating pamilya naman, sa mga ama ng tahanan, dapat maging isang mabuting haligi kayo o mabuting halimbawa sa inyong mga anak at gayon din sa mga ina, sa mga ilaw ng tahanan na magliwanag nawa kayo. Magbigay liwanag kayo sa inyong mga anak at tanglawan ninyo sila, gabayan, alalayan sa bawat pagkakataon na kailangan nila ang inyong paggabay. Kaya, gayon din naman sa mga anak. Ang utos din ng Lord, igalang nyo ang inyong mga magulang at ito'y may kalakip na pangako. Diba? Lalawig, giginhawa ka at hahaba ang iyong buhay. Lahat naman ng utos ng Diyos, kapag ating sinunod, ay may pangako, may benefits, may magandang makukuha tayo, may magiging mabuting mangyayari sa buhay natin. Kaya alam ko sa buong mundong ito ay saan sulok ba ng buong mundo, marami ang nakikinig sa atin ng mga OFW. Habang nandyan kayo, yung goal nyo, huwag nyong kalilimutan, di ba? Yung goal nyo is nagsakripisyo kayong maghiwa-hiwalay na pamilya. Iniwan nyo yung inyong anak para maibigay nyo yung magandang kinabukasan para sa kanila. Ano man yung mangyari, kasi may mga panahong ililihis ka eh. Maraming bagay na i-offer, maraming bagay na i-offer, ipapakita sa'yo para lang lumihis ka sa talagang goal mo. Maraming mga tukso, sabi nga, maraming tukso dito sa mundo. Pero sa panahong darating kayo sa mga puntong ganon, huwag niyong kalimutang mag-pray at mag-ask ng help kay Lord. Siya yung magtutuwid, mag-aayos ng inyong mga mitiin sa buhay. Lagi nyo nawang isipin kapag nilalapitan kayo ng tukso, yung mga mahal nyo sa buhay na iniwan nyo dito sa Pilipinas. At marami din mga OFW na nakakwentuhan natin, nakausap, naging kaibigan. Alam ko ang inyong mga pinagdaanan. Tulad nga nung kaibigan kong OFW na naikwento ko sa inyo, sa mga panahon, mas madalas na nangyayari sa buhay ng mga OFW ay yung ma-homesick. Di ba? Pero pag na-homesick ka, hindi mo naman kayang tumambling o sumakay ng sasakyan para anytime makauwi sa pamilya mo, di ba? Kasi may kontrata kayo dyan. May kontrata kayong pinirmahan kung hanggang kailan kayo mag-i-stay sa ayaw at sa gusto nyo, di ba? Pero ginusto nyo nga alang-alang sa inyong pamilya para maibigay lang yung magandang kinabukasan sa kanila. Kaya sa panahon na nalulungkot ka, sabi pa nga ng mga OFW na nakausap ko, may time daw na kapag nasa isang lugar sila tapos maririnig ng nila yung kanta ng pambansang awit ng Pilipinas, yung Lupang Hinirang, ay talagang naiiyak sila eh, di ba? Kaya wag niyong sayangin yung mga pagkakataon, yung magandang pagkakataon na yan, na binigyan kayo ng chance ni Lord na mahanap ninyo yung magandang kapalaran. Huwag niyo yang sayangin, huwag aksayahin. Sa mga OFW, pilitin ninyong mag-ipon. Huwag ninyo lahat ibibigay ang mga kinikita nyo. Alam nyo, kapag OFW ka, mabango ka sa mata ng tao eh. Lalo na sa mga kamag-anak mo. Malambing yan sa'yo kasi alam nilang may pakinabang ka. Pero lagi nyong isipin yung future.
yung future nyo. Hindi tayo, paulit-ulit ko sinasabi, hindi tayo pa bata. Nagkakaedad tayo. Dumadating tayo sa mga panahong kahit ayaw man natin, manghihina tayo. May mga limit na yung dapat nating gawin. Kaya habang may lakas ka pa, ilaan mo yan sa iyong pamilya. Pero wag nyo sanang mami-misinterpret, hindi masama ang tumulong. Hindi ako against sa mga taong matulungin. Pero piliin nyo rin yung mga tutulungan nyo, kayo naman yung nakakakilala ng mga taong nasa paligid nyo eh. Tulungan nyo yung marunong tumanaw ng utang na loob para kahit papano nakakapagtanim din kayo ng binhi na balang araw tutubo, mamumunga, makakapag-ani kayo. Na huwag kayo basta-basta mapapakuha sa sabi nilang utu-utu, pautu-utu, yung kung magaganda ang sinasabi kasi nga may kailangan sila sa'yo. Kailangan nilang kuhain yung attention mo. Hindi mo sa maging practical tayo, maging wise tayo. Kasi hindi nyo naman pinupulot, pinapala yung pera dyan sa ibang bansa, di ba? Pinaghihirapan nyo yan, dugo at pawis. No? May mga kababayan pa tayo na nagchat-chat sa atin na sobrang mahigpit yung kanilang mga amo. Pinagdadamutan sila sa pagkain. Kailangan pa nilang magtago sa CR at doon sa CR kumain. Imaginin nyo yun. Kaya swerte ka, kababayan. Kung ang amo mo ay mabait, hindi madamot sa pagkain at may pusong makatao, may pagmamahal, may pagmamalasakit kahit hindi nila kalahi. Kaya sa mga kaibigan natin sa buong mundo, shout out sa mga OFW na nasa Canada, nasa Hong Kong, nasa China, Thailand, Taiwan, US, Japan, South Korea, Alaska, Netherlands, Switzerland, Norway, pa yung mga bansa natin. Pasensya na sa mga hindi ko na-mention ha. Kayo nang bahalang umunawa at sa susunod ko na lang i-mention kung may makalimutan man ako. Kasi mga kababayan ko, guys, gumagawa ako ng video. Walang edit-edit ito. Diretso to kung ano yung sinabi ko at kung ano yung nilalaman ng puso't isip ko, direct kong pinaparating sa inyo. Kaya yun lang guys for today's video. At kung nakaabot kang muli sa video kong ito, huwag mong kalimutang i-like. At kung napadaan ka lang at bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na rin. At pindutin mo yung notification bell at piliin mo yung all para updated ka na sa susunod kong mga videos. Have a nice day. God bless everyone. At gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, simula ng araw ng may ngiti sa labi.